Ngayon ho, mga kababayan, hindi kaya isa sa dahilan kung bakit naguhuramentado na naman po si Rodante Marcoleta ay dahil po kumpirmado na mga boss si Pamuser na kumpirmado na ang pagbabalik ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Papilo Lacson. 15 minutos ang nakaraan, ibinalita po, Lacson, balik na sa Blue Ribbon Committee. Aray ko po. Tapos, marinig mo siya segundahan ni Robin Padilla. Sasabihin, okay naman po sa akin si Senador Ping Lacson. Aray ko, sampal yan kay Marcoleta, ha? Biruin mo, buong kadidiisan dyan sa Senado, ang gusto nila maging Senate Blue Ribbon Committee chairman ho, si Rodante Marcoleta. Meron pa nga silang mga kasamahan ang sinasabi, buwagin na daw po ang ICI. Bakit? Pinapakasuhan si Jewel, pinapakasuhan si Bus Jinggoy, pinapakasuhan yung si Bernardo, pinapakasuhan si Saldico. Sabi ni Greco Belhica, mga kababayan, na wala naman pong naipakulong nung nando sa PACC, buwagin na yung ICI at ibalik na daw po si Rodante Marcoleta doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, mag-iiyakan ho, panigurado, yung mga DDS nito. Kasi gusto nila yung game plan ni Marcoleta Ha? Gusto nila yung mga ginagawa ni Marcoleta. Yung tipo bang, hanggang 2022 pataas lang tayo, hindi pwede kapag ka nababanggit yung 2016 hanggang 2022. Hindi pwedeng mababanggit yung panahon ng dating presidente. Kaya gustong-gusto ho ng mga DDS si Marcoleta. Kaso ayaw, di pwede. Panpilo Lacson ho ang pinaka the best para dyan dahil po hindi lang po yan nag-iimbestiga o hindi lang po bumabase doon sa question and answer doon po sa loob ng komite. Mismong team niya po nagsisiyasat, naghahagilap ng mga ghost project. Pati nga po yung CCTV kinakalkal ni Ping Lacson. Kaya nagagalit si Rodante Marcoleta. Di po ba? Siyempre, kailangan mong alamin ano ba o kung sino ba itong hinarap ni Rodante Marcoleta at bakit biglang nagsasalita ito. Baka naman nabayaran ito o baka naman napuwersa ito na magsalaysay ng ganun. O baka naman paldo na, mga bossing. Di ba? Ngayon, problema niya, tago siya dahil meron siyang mga kakaharaping kaso. Kahit yan nga po yung inirereklamo ni Rodante Marcoleta. Siya na nga ho itong nagsalaysay, siya na nga ho itong nagsabi kung sino yung magnanakaw. Tapos siya pa daw po yung tinatanong ng madami. Siya pa daw po ang iniimbestigahan. Natural! Bago mo gambalain yung mga tao na binanggit niya, syempre, sisiguraduhin mo muna kung totoo ba yung kanyang mga sinasabi. Kung salita-salita lang yan, kung puro basa lang doon sa script yan, wala. Hindi papaniwalaan. Wala ho, hindi papaniwalaan. Bakit po, mga kababayan? Sa panahon ngayon, 2025, kapag ikaw ay nagusga, kapag ikaw ay mayroong sinisirang tao, bigyan mo kami ng ebidensya. Pagka walang ganong ebidensya, sorry, etchepuera, hindi natin pag-uusapan yan. Masasayang lang ho ang oras Di ba? Masasayang lang ho ang oras, mga kababayan, kung walang ebidensya. Di ho pwede yun. Miski sa korte, hindi ho tatanggapin yun, mga bossing. Bago natin kalkalin o bago natin abalahin si Martin Romualdez, siguraduhin muna natin kung totoo ang sinasabi ni Gutesa. So, nandyan po yung question and answer, Rodante Marcoleta. Di ba? Ngayon, eto, yari na naman kayo. Wala na namang grandstanding sa Senate Blue Ribbon Committee. Lacson balik na sa Blue Ribbon. Just in, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa kapihan sa Senado na babalik na siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kapihan? Yung ba yung kapihan o pandesal-pandesal? Di ba ang may-ari nun
parang DDS din. Siguro ang init ng ulo nun, ano? Habang nandoon si Senador Ping Lacson at dinidiscuss na ako na po ulit. Uumpisahan na po natin ulit. Yung investigasyon dito sa flood control at dito sa mga ghost project. Ang init siguro ng ulo nun, ano? 'Di ba? Chay Cherry, nandiyan ka pala. May kausap ka na naman. Dagdag pa ng senador, kung matutuloy ang pagdinig, inaasahang haharap ang isang very important witness na maglalabas ng panibagong revelasyon kaugnay ng iniimbestigahang issue ng committee. Malamang yan, hindi si Gutesa yan. Iba na naman. Naku po. Magkakaalaman. Exciting Kung di ako nagkakamali, November 14 yung itinilagang petsa para dito. Malamang mga kababayan. Hagilapin, hanapin si Gutesa. Hindi papayag nang wala si Gutesa. Ang dami niyang pinagsasabi doon. Kung ano-ano na yung kanyang mga pinagsasabi, tapos wala siya, di ba? Max Sadya. Meron siyang mga idinawit na mga pangalan doon. Tapos hindi siya sisipot. Kailangan sumipot mga kababayan. Upang sa ganon, makasuhan na siya. Hindi. Malamang yan naman talaga ang kaharapin yan Makasuhan di ba? Mga boss tipamo, sir. At kung matatandaan nyo sa mga senador mga boss tipamo, sir, hindi lang po yung Bus Jewel natin at hindi lang po yung Bus Jinggoy natin, yung mga napangalanan dyan po sa mga flood control. Nasama din po sa pangalan, mga boss tipamo, sir, yung nagregalo ng paray-baring na si Senator Chis Escudero na wala din pong ibang itinuturo kundi si Marcoleta din po. Kaya lang, ang hirap po nilang kampihan Turo lang po ng turo, baka mga manuno. Wala naman pong pinapakitang ebidensya. Paano yun nating kakampihan? Paano natin sesegundahan yung kanilang mga sinasabi? Kung hindi natin naiintindihan bakit nila itinuturo si Martin Romualdez. Biruin mo, ilan ba? 20 minuto nagsasalita si Boss Chis. Wala man lang ipinakitang ebidensya. Basta lang sinabi, si Martin Romualdez ang utak nitong mga nangyayaring ito. Kaso mga kababayan, yung ICI ngayon, may ineebas, may sinasabi po. Kanino? Kay Senador Chis Escudero. Sa mga maanumalyang flood control. Naku po, yung mga maanumalyang flood control daw. Ano, sir? Nakita ko man ng money